questions. For those of you who are married, can you remember the time, right, that you decided to get married, of course, with the blessings of the Lord, and the time, the planning, and the preparation? Siya na mga kung sino din ang nakasal na, kag kung ang preparation niyo paano, sino din kasal na? Who are married? Wow, good that you can still remember, right? I'm sure there's a lot of planning, a lot of preparation, a lot of time, and all the friends and people will help you, right, to put together your wedding. Kaya naman niyo wala ang time na nagpreparar kung sa inyong kasal, ang mga friends niyo na nagkato, nadunduman niyo wala na at daw sa inyong mga kasal. And even though you could be very tired, but you still look forward to the day that you will meet your bride or your bridegroom. Na minsan ka uwi na sa mga adlaw, pero ka look forward o nag-excited ka na mag-aabot ang inyong adlaw. So what happens when the day came? There is this marriage vows, right? So ano nakabot sa inyong adlaw kung mag-abot na paghahakat na ako sa inyong mga marriage vows? Inyong lang na hambal sa isa at isa. Can you still remember the vow? Natutulungan mo ba na ang nahambal mo sa mga bata o sa inyong asawa? I hope I can remember. For better or worse? Mabisahan sa kapudlayan o sa better or worse? Sa kapudlayan, no? For richer or poorer? Sa kapikadohon o sa kabuganaan? In sickness and in health? Sa maayong lawas o sa malaliman na lawas? To love and to cherish? Ang pag-ibig maanay o ang pag-apisyal mo sa inyong mga bata o asawa? According to God's holy will, right? According to God's holy ordinance. At calling ang inyong mga koy sa anak ang kasal again, no? Like us in the Christian life, we are preparing ourselves to be the bride of Christ. Kaya man bilang sa Kristohan na nagpaprepara kita na maging bride o nagkabay sa kasal para sa kay Jesus, kay Yesu Cristo. If we can spend so much time preparing for our marriage on earth, Kung ikaw makakaya mo mag-spend time o magprepara maghata sa oras sa iyong sa tayo na magkasal ikaw, how much more we should also prepare ourselves for the marriage supper of the Lamb. how much more ang pagprepara nato sa atong magkakaroon sa kasal para sa atong na Yesu Cristo. To look forward to the day when our bridegroom comes back for us. Na ikaw nag-look forward pag una-una na mag-aabot. The main passage that we want to look at today is Matthew chapter 25. Ara sa mga main yung mensahe ara sa Matthew chapter 25. In verses 1 to 13. Versikulo 1 hanggang 13. Ang basahin ka. Matthew 25, 1 to 13. Mateo 25. The subject of the message is, are we ready to meet the bridegroom? So, ang mensahe sila is, ready ba na ikaw to meet the bridegroom or to meet Jesus Christ? Are we ready to meet the bridegroom? Are you ready? Ready ka na ba na? Amen. Amen. Let's pray. Let's pray. Heavenly Father, we come before you in Jesus' name. Lord, we praise and worship you. Lord, we prepare ourselves to be the bride of Christ, Lord, as we look forward to your coming. We ask this in Jesus' name. In Jesus' name. Now anoint the lips of my mouth. Anoint our hearts to hear and receive your word, your presence and your grace and your anointing. We ask this in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, let's start with verse 1 of Matthew chapter 25. If then shall the kingdom of heaven be like unto 10 virgins which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Sa verse 1, kasama na ako sa iyong mga ukot. Pag-abot sa sina na adlaw, ang paghari sa Diyos mapaanggid sa sini na istorya. May napulo o kadalaga na nagdala sa ilang mga suga, kaya masugata sila sa nubyo ng alasyon. The number 10 in the Bible speaks of perfection. Ang ikapulo na dinamin sa Biblia is ang perfection or ang perfect, no? Limpit. 10 is also the number to
number of people needed to form a synagogue. Kag ang pulo is amuni ang kinahanglan nga tawo para kinahanglan para maka-form sa isa ka lugar o sa isa ka place. In the Jewish communities, 10 lambs are usually used for the bridal procession. The lamb, the lighting, the lambs. L-A-M-P-S. Sa Jewish communities before, sa una, ang kinahanglan is pulo ka mga lampara, no? Pulo na lampara kinahanglan para sa bridal procession ba na maglakad. So kinahanglan pulo para start or kinahanglan. I wanted to say L-A-M-P-S because in the Bible there's also lamb instructed as in the sheep, L-A-M-P-S, but we're talking about the lighting of the lambs. Yes, so lamb, so it speaks about pulo, so kinahanglan lambs with an S, no? Okay, so if you notice the verse of the Bible, there are 10 virgins but only one bridegroom. Kung na-appearan mo, notice ninyo, mapulo ka makakabagi, no? Pero isa lang din, bridegroom sa lalaki. The virgins refer to those who are belonging to Christ. Pag sinikita virgin sa Bible, inang mga katawahan sa kabahihan na nabilong kay Jesus Christ. The church with many members are the body of Christ. Ang sa simbahan na damo sa miyembro, no? Ang siya ang lawas ni Kristo, body of Christ. And we are also the bride of Christ, the body of Christ, and we are also the bride of Christ. And we are itaman mismo ang bride ba? Kung ginakasal, itaman ang bride of Jesus Christ. We look forward to the day that we will be united with Christ. Kita una-una na mag-aabot ang adlaw na maupod ta sa Jesus Christ. We are like virgins watching and waiting for the rapture or the resurrection. Kita man ang kaanggit sa virgins na ginampuan na sa Bible is nakita ang nagahulat, no? Nagahulat, nagatamwa kita na mag-aabot ang rapture, no? O ang resurrection. And to join the marriage supper of the Lamb. Para kita isa na mag-join na ta sa silang ginatawag na marriage or kasal. Now I'm using the word lamb as L-A-M-B in English, lamb. So the marriage supper of the Lamb is when we are united with Christ. And He comes back for us and we are united with Him to join Him in the marriage supper of the Lamb. Because Jesus is the Lamb of God. So ang ilang Google ko is that L-A-M-B, ang marriage of God, nakita makakaupod na dito sa kay Yeso Cristo, kay He is the Lamb of God. So siya din ang kumaga ng lamb. No? Kung siya ang ilang lanta, kagita dapat makaupod sa Niya. Because for our sin, we need the Lamb of God to remove our sin. Kaya kung kita na masala, so kinalanta ang Diyos mismo para ating sala na bulan. And Jesus is the Lamb of God. He takes away the sin of our world. And si Yeso Cristo ang Lamb of God, no? Para to cleanse o makuha. Now as believers, we reflect the light of Christ. Kagita ng mga leaders, kita ang kasanan, kapawag ba nila sa kay Yeso Cristo. So Jesus said in Matthew chapter 5, now let's go to Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Matthew chapter 5, verses 14 to 16, where it says, Jesus said this to us, "You are the light of the world, a city that's set on a hill cannot be hid." Okay, just like the mountain and the hill, right? Like Mount Carmel, right? It is so magnificent that it cannot be hidden, right? It is so tall above the cities, right? So just the same way we are the light of the world, a city that cannot be hidden. Neither do men light a candle and put it under the bushel, but on the candlestick and gives light to all in the house. If you have a candle, do you hide it below? No, right? You put it on the lampstand and shine. So Jesus is also saying, let your light so shine before men that they will see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen. So, sa Matthew 5, verse 16. Yes. 16. No,
kag hindi makita gid pareho sa banwa nga gintapindot sa ibabaw sa bukid nga hindi matado. Kagaanay kita kung sa isa ka kandila nga bisan ibutang kita sa dalo, hindi ka tula akasan. No? So we have to produce good works not for salvation but as a fruit of faith. Kinahanglan ka magprodusar, no? Sa isa ka maayong binuhatan, hindi lang para makaangkol kita sa kaluwasan, but kita mismo, kita maging bunga sa ating pagtuo nila sa Kristo. The faith that Jesus did on the cross, His finished work is sacrificial work on the cross. Kasi Iso Kristo man mismo, gintapos na ang cross mismo. Now, back to Matthew chapter 25, verse 2 to 4. Verses 2 to 4. And 5 of them were wise, the 5 virgins. And there are 10 virgins, and 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. So the foolish virgins took the lamp, but they did not take the oil. But the wise took oil in the vessels, their lamps. Para sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 2, ang lima sa ilang alamon, ang lima hindi maalamon. Versikulo 3, ang mga hindi maalamon nagdala sa ilang mga sugat, ugaling wala sila nagdala sa reserva ng lana para kung maubos ang lana sa ilang sugat, may inugtog pa sila. So, the 10 virgins, 5 of them were wise, while the other 5 were foolish. So sa pulo ka mga ginatawag mga virgins, no, 5 na sila ang mga alamon. Kag ang 5 kumbaga wala siya sing kaalam, no? Or foolish, kumbaga. Outwardly, all of them look the same, carrying the lamps. So tanan sila nagkabit-bit, hindi mo nila is magkabit-bit sa tanan ko mga lampara or atong suga ang nagkabit nila. Yet, 50% of them were considered smart, while the other remaining half were considered silly. So kung nga sila 50%, ang 5 sila kung ginakabit na maalam, kung nga sa ila, another 5, ang ito ang mga wala sa maalam. Could this also be said of the believers in the church today? Ang mga nila kaangan nila sa simbahan, no? Kaangan nila sila ulo sa simbahan, may arap kung nga 50% kaalam, 50% wala. So this is the question to ponder. But let me just ask you, right? Today, right? We find that there are many believers who have appearance of godliness, but they do not have the power. May arap kuno sa ato nila na they believe, nagkatuo sila na aranaan, kumbaga, holy na sila, magkasimba sila, katuo sila, pero ginadinay ang gahong. Even within the church, there are those who, if I can read 2 Timothy chapter 3 from verses 2 to 4. And let me read first and then translation. There are those who are lovers of their own selves. So let's examine our own hearts. Right? We really love ourselves, are we covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without actual affection, truth breakers, false accusers, intolerant, fierce despisers of those that are good, traitors, envy, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. 2 Timothy chapter 3, verses 2 to 4. 2 Timothy chapter 3, verses 2 to 4. Right, so now the translation. Alat sa ikaduha mga Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 2 to 4, kaya mga taong mangin mahiya-iyahon, mahigugmaon sa kwarta, tigalon, bugalon, maghahambal si malait, kontra sa ila, isig katawo at sa Diyos, hindi magpati sa ilang mga ginikanan, hindi mapina sa lamaton, kaya hindi Diyos nun. Luwas na, wala sila kasunaid sa ila isig katawo. Wala sila luyag na magpakigusay sa ilang kontra, ginapakalain nila ang iban, hindi sila mga kubong sa ilang kaugalingon, mapintas ka kontra sa bisan ano, mga ayo.
stew, He will vomit out and us out of His love. Kung ikaw ang isa ka Kristohano, matugnaw ang iyong relasyon sa kayo, si Jesus mismo iluad yan ako. Are we the 10 wise virgins? Sino ang mga wise virgins din? Are we filled and refilled with the Holy Spirit? Kasi nabili ang puno sa banaan ng Espiritu. Are we being refreshed and replenished by the power of God? Kaya ikaw wala na, na-refresh ko na bago ka pala sa presensya ni Yeso Cristo. Okay, now, Matthew 25, verse 5 to 6. While the bridegroom tarried, and all slumbered and slept, and at the midnight there was a cry made, behold, the bridegroom comes, go you up to meet him. Matthew 25, 5 to 6. So, Mateo, Kapitulo 5, versikulo 5 to 6, katungod na madugay mag-abot ang nobyo, gintuyo sila at natulugan sila tanan. Sa tumanggap ina, may nagsinggit, ari na ang nobyo, dali ka mo, sugatan ninyo siya. There's nothing wrong with resting and sleeping or doing daily life activities. Wala sing malaki ang magpahuway o magtulog sa paghimo sa mga adlaw-adlaw ta. Here we are talking about spiritual sleep nutrition of the body. But we are talking or nag-istorya kita diri sa spiritual nga pagpahuway. So it's okay to sleep. Don't say that. Cannot sleep tonight. But we're talking about spiritually, we must alert and watchful. No, so wala problema ang pagtulog, pero kinahanglan ka na maging alert. Ikaw na kung may mag-aabot ng mga pagkilaw spiritually. No? We have to watch and pray to be busy with the Lord's work until the bridegroom comes, the bridegroom Jesus Christ. Kinahanglan ta magahulat at magapamamuyukin na hasta mag-aabot ang aton bridegroom si Jesus Christ. Do you know when Jesus will come? Nakibalik-wala kung saan mo mag-aabot si Jesus Christ? Because over all these years, sometimes people predict the day, hour that he will come. May mga tao mag-predict o nakibalik kung saan mag-aabot si Jesus. But what does the Bible say? The Bible says no one knows the day and the hour. Pero nga ba sa Biblia, wala din isin ko ang makibalo sa tiniod na adlaw o oras sa mag-aabot. Not even the angels of heaven, Isa ng mga anghel sa langit, walang makibalo. but the Father only. Only or sin, ang amay talaga na nakibalo. So if we don't know when he will come, we must always be ever ready. So, inanlantaw namin ready sa atong adlaw na Ready for his coming. ready sa iyang pag-aabot. Okay, now verse 7, Matthew 25. Now we come to verse 7. Then all the virgins arose and trimmed their lamps. Sa Mateo 5 gihapon sa versikulo 7 ito, ang napulo kadalaga nagpuntaw ang para nila ang ilang mga suga. Today we have the convenience of electrical lighting. Subong kaya kita ilang hapos na lang pala na may suga na tayo. Okay, we can turn on or off according to whether we want the room bright or dark. So subong natin yun, pwede talaga niya itumuon ang mga switch kung gusto ka sana, tumuon ka lang, kung gusto ka tulog, tatsyon ka naman. So at night when you sleep, you want to turn off lights so that it's more conducive to sleep. So kung ikaw gawin, kung tulog kita, di ba, so kailang patay talog para tulogin sa mga silaw kung magtulog ka. But when we are awake, we want to turn on the light like this. Pero kung magabuntaw kita, pag kinananta ang kasanan, suga sa pinagkaroon lang na switch on. But have we experienced power failure before? When we need the light, there is no light. Pero naka-experience siya na tayo naman mag-run out na lang, no? Wala suga. No, gusto pa may suga, pero wala suga. Hindi. So today we can use a flashlight or torchlight, but even now our phone can have light. So sa lingari ni Rasyon, pwede tayo magamit kandila o sa natin sa phone, ang pagkat sa lupa. But for those who are using the
have not used it, so I have to kind of study how they actually make the light bright. So it says that not only to trim the burn part of the wick, but to use a wire to raise the wick and then to replenish the oil. Para hindi siya mapatay ang isa na kinadlan ka na iiban na gagamit sa mga wire para ang pagsaka sa gas o pagsaka o mag-stay ang kalayo araw siya. So ginagamitan sa ilalim ang iban wire, iban na motor ng pagsaka gas. And have you ever used this oil lamp before? Nakagamit ka mo dito sa una? Yes. So some of you have only brick. I have not used it before, so you are more experienced than me. Wala siyang experience siya sa mga experience niya. And now when all the virgins trim their lamps. So ang tanan mo ng mga virgins, ipag-dali nila ang malang para. There is an indication that the foolish virgins did not trim the wick nor carry extra oil. Kag isa ka palatandaan na ikaw foolish ka or magamang monitor, no? Wala ka kaalam kung ang imulang para ibutan kag wala ka nagbitbit o nagdala sa extra na oil. And so, not only have to trim the lamps, but also to trim the wick and also carry extra oil. So hindi lang ginadala o utan, no? Hindi lang ginadala o utan, ginadala extra utan. Kaso kung matulaw sa gas o oil, may alam kita yung extra. Spiritually speaking, many Christians do not trim the lamps. So spiritually speaking, no, damo, kastuhan ron, kung wala nagpaputot, no? They don't trim the wick. Naman na, ano yung pastor? Nagpagpasado. We fail to lay aside every weight that so easily ensnares us. The weight of life, the weight of sin. So, we fail to lay aside ang medyo yung makakalipat na ang nagagadugang sa ato ng mga sala. No? And the sin which so easily snares us. Kasi nang kapus ka ba, makasala. So when we do not trim the wick, we give out more smoke and light. So instead, maghahatag kita sa kasana at itong mga indik at itong asupa ang makakahatag ka sa ilan. Do we want to give out more smoke or do we want to give out more light? Gusto ko lang kita maghahatag sa kasana sa iba o gusto tayo aso ang ihatag ka sa iba. If we are wise, we should give out more light. If whether you use the oil lamp, your candle or that, or you want that to burn brightly and not smoke brightly, the light is more important, not the smoke that comes from the candle or the oil lamp. Kung magagamit mo ito isang lampara, no? Or even kandila, lang gusto ka maging masanag, diba? Hindi lang niya ang aso, ang makikati niya ang masanag. Praise God. So now verse 8 to 9. So what happened? The foolish did not trim their wicks, right? So the foolish said to the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. Our lamps have no more light. But verse 9 says, but the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you, but go you rather to them that sell and buy for yourselves. Matthew 25, 8 to 9. So sa versikulo 8, dahil ang mga dalaga na hindi maalaman, nagsiling sa mga maalaman. At lagi kami sa tinilala, kaya nagapiraw na ang among suga. Nagsabat sila, hindi malimo, kay kung hatagan nakon kamo, pariho kita na ulamon. Magdato na lang kamo sa mga tindahan, kag magpapal sa para sa dala. When the foolish virgins run out of oil, they ask for the oil from the wise virgins. At kung mga wala, ay balo, mga mamang, mga virgins, sa maglaan, lumuksan na sila sa ilang mga oil, nangayon sila, o nagkalapit sila dito sa mga mahal, virgins, nangayon sila extra oil. The wise virgin says, not so. Kaya nag-reply, o nagkabal ang mga wise, may mga alam, mga hindi pwede. Then we say, why the wise virgin don't give us oil?
pray, seek God. Praise na nag-praise sila para sa aton, sila sa kay Lord. Okay, they have the powerful oil of anointing. May ata sila powerful anointing. They can pray with you. Which is maka-praise sila sa aton. Okay, but eventually you also have to seek God yourself. Pero sa kadugay na, kinahanglan ikaw man mismo magpamamuyog So that you receive fresh oil from the Lord. para ikaw makabaton sa priskagin na anointing. So that you don't become lazy. Na para hindi man kita maging tamaran. Just because our pastor has much oil, Hindi ko silikon ng pastor ka dahil na oil or anointing. then we become lazy. We don't want to pray. We don't want to study God's word. Hindi na tayo magpamuyo, hindi na tayo magbasa sa puno. We must still walk with the Lord on our own. Kinahanglan ka magpaglakaton na kita lang mismo tira sa Lord. Here, I hope we don't misunderstand. We don't want to misunderstand. Kag dapat hindi tayo dapat tayo hindi na misinterpret or We thank God for the pastors, kapasalamat kita kay Lord sa ating mga pastors, the gifts and callings of God ang mga gifts na hatag ni Lord. that are being used to bless us, to encourage us. Naging gamit para kita ma-encourage o pinagkakaya. In the church, there are apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang mga propeta, no, mga evangelize, no, mga pastors muna. They provide the leadership and the oversight over the flock of God, like the care of the sheep of God, the flock of God. Kaya ang Diyos mismo nag-care, nag-higit, no, higit sa ato na sheep. Bring us to serve God. Na para kita i-train kita to serve ilang mga servisyo ta sa Panginoon. So, but we still need to seek God and hunger for God ourselves. We still need to seek God and hunger for God ourselves. Pero kinahanglan kita mismo ang magpapakamuyo, kita magpapamunta sa Lord. To depend on God's grace to work out our salvation. Na para kita makaangkon sa grasya ni Lord, kag mapikot ta, kag maangkon ta ang kaluwasan. Our faithfulness, our consecration must come from our own hunger for the Lord. Ang aton nga pagtuo nila sa kay Lord dapat kahalin sa ilang tutong pagkibala kung gusto mo makilala ang aton Diyos. Okay, we are to rest and remain in Christ the vine. Kinahanglan na magpauway ang magpapili sa aton Diyos, amo ang source naton. So that we can grow in the knowledge of His word, His truth, His righteousness, His holiness. Na para kita magatubo sa kaalam na halin sa kay sa kay ang kaalam na kay Jesus, ang kamatuoran, no? Kag ang righteousness, mga pagkabuhi bilang matao. Now verse 10, Matthew 25 verses 10 to 12. And while they went to buy, the bridegroom came, meaning the foolish virgin went out to buy oil. The bridegroom came, and they that were ready went with him to the marriage, and the door was shut. So the wise virgin went with him to the marriage, and the door was shut. Afterwards came the other virgins, which are the foolish virgins, saying, Lord, Lord, open to us. Open the door. But Jesus answered, said, I say unto you, I know you not. Verse 10, paghalin nila
siya sa kay Lord. Pero wala na ang pagkapulas kay ni Lord sa kanya. They ran out of the oil of the Holy Spirit. Nagnakusan sila sa ang oil sa Holy Spirit. So I'm sure that when we come to church, there's this corporate anointing. Kung kita magkakadto, nag-isa sa simbahan, sa atong simbahan, dapat may anointing ako. We want to be blessed by our pastors, our leaders, even other Christians. Gusto tayo mag-bless nila sa atong pastors, sa atong leaders, even sa ibang tayo ng kauturan. They may overflow with oil of the Holy Spirit. Kasi labi, awas-awas ang ilaya na oil. But we must still be the wise virgin. We must seek the Lord ourselves so that we might even multiply and grow with overflowing oil of the Holy Spirit, even ourselves. At kita man dapat mismo mag-seek, no? Mag-pangita sa kayo na para si Lord mismo mag-aantag sa nag-aawas-awas man na anointing. Praise God. Praise God. Halayawan na ito. Amen. So I trust that this passage encourages us to seek the oil of the Holy Spirit and not just simply depend on our pastors, our leaders. Of course, we thank God for them. I really thank God for all the pastors who seek the Lord. Ako nagkasalit na kita mag-seek o kita gibalang na, of course, ako pasalamat kita na tinatagal na sa Lord, sa mga pastors, pero dapat kita mismo ang magkakilala, magkakatagin oras sa pagkilala nga, sa magkapangayo sa balaan ng Espiritu, ang anointing ihatag ng Lord sa kanya. Because even all the 10 virgins had the oil lamps. Nag-isa lang tanan ko sa story yung basa ang pulo ng virgins, niyara sila lang, wala. But 5 were foolish, the other 5 were wise. Pero tunga lang to, tumahalang, tunga. Let's desire to be the wise virgin and not the foolish virgin. Kita maghahantunggin sa kagipusoon na dito tayo dapat sa may kaalam, wala, nag-desire sa pagkilala sa We want to be strong and grounded in God. gusto tayo maging magsandig, magsalig sa Kanya. Colossians chapter 1 verse 23. Colossians chapter 1 verse 23 says, if you continue in the faith, grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel which you have heard and was preached to every creature which is under heaven, whereof I Paul am made a minister. Colossians 1:23. Pero kinahanglan na magpadayon kamo sa pagtuo nga napunda sing malikod kag hindi ninyo paglaon ang paglaon na inyo natatay kalin sa maayong balita na ginawali sa bilog ng kalibutan kag ako si Pablo nangin agad sa pagwali sa sining maayong balita. In John, Gospel of John chapter 8 verse 31. Gospel of John chapter 8 verse 31. Jesus said, if you continue in my word, then are you my disciples indeed. If you continue in the word, grow in the word, then are you my disciples indeed. Sa Juan, kapitulo 8, versikulo 31, karon nagsiling si Jesus sa mga Hudyo nga nagtuo sa iya, kung padayon kamo nga nagaguman sa akong mga ginatudlo, matuod din na kamo akong mga sunod. His salvation is a gift through faith. Ang kaluwasan is regalo, pamaagi sa kanto ng matuo. Not by our own works of keeping the law. Hindi ang paghimo, no? Ang pag-obra o ang pagsunod sa mga lalim. At the same time, we have the responsibility to keep walking and living by faith. Kaupod sini ang responsibilidad na kita magapanglakad sa pagtuo at pagtuman sa ulo ni Jesus. To obey all His word and not just some parts. No, sundon, tanan na hinahambal sa ulo ni Jesus, hindi lang kilalang mapagod sa ulo. Tanan din. Just like in the marriage vow, right? It's not always smooth sailing. Kaangay sa ating ihambal at pagkasal ninyo, no? Hindi tanan
for better or worse, for richer or poorer. Sa kaayuan, sa kapituluman, hindi hapos, diba? Sometimes we face difficulties in life. Isa, mag-aakot ba mga sa pagdayan sa pagkabuhin natin? You may even experience failures at times. Isa, mga-experience pala sa mga failures sa pagkabuhin natin. But God is faithful. Pero ang Diyos ang kuya, maayugit. We must fix our eyes on Jesus. Nananta mag-sintro talagin ang Lord sa ating mga kabuhin. And then when we look to Him by what He's done on the cross, we will not lose our way. Kung kita magtulong sa hihimo niya, no, sa cross, sa Kalbaryo, kita makasala. Praise God. Dalayaw ng Diyos. In this church age, what we call the church age, we're living now in the church age, or what we call the period of grace. Sa subong tiyon, nag-istar o nag-upot kita sa siting period or manahon sa grasya. God's door of salvation is still open. Ang pagtahan sa Lord sa kaluwasan is bukas. Because just now in the verse we read, the door was shut, it was too late, right? But now the door is still open. Sa kaangay sa ibasa tawag na isiraan ang mga foolish virgins, no? Pero subong bukas ang kaluwasan. Okay, so we want to invite as many people as possible to enter into the presence of God, the ark of God. Gusto namin tingay o palawag sa iba't ang mga kulturan para sila makasunod no? Sa kaikuan sa kaluwasan. Before it's too late, now is the time to call upon the Lord. Before or antes matapos or antes yung tao, ang ulit tingkod sa pagpanawag sa ngalan ng Jesus Christ. Humble ourselves, seek His face, and turn from our wicked ways. Maminhambol ikaw, no? Mapaubos ikaw, kag sintro ikaw sa kay Jesus, ikaw kulungin, magasik ikaw sa kay Lord, kag ikaw magatalikod, kagbayaan mo ang imong mga inihimong mga malain. And now we come to verse 13. And we read 5 verse 13. Mateo 25, verse 13. Watch therefore, for you know neither the day nor the hour where the Son of Man comes. Dayon nagsiling si Jesus, amuhin na ang hinahanglan na magbantay kamo, kay wala kamo mahibalo kung saan mo nga adlaw o oras ako maabot. We do not know the day or the hour when Jesus will come, but we have to watch and live our lives as if He's coming to you. Wala kita kakalutanan kung saan ang Lord huwag ang oras maabot, pero kinalan ka magkakuhin na kumbaga ina-expectar ka na nasubong Lord mag-abot. Okay, let's watch and pray. Kinalan ka magbantay, magpakamulo. Labor in His harvest. Labor in His harvest, because Jesus said, "Come to the fields, for the fields are white to harvest." There's a harvest of souls. Kinalan ka magpakamuntay, magdaon kita sa mga kalat. So the people in our city, in our town, they are like harvest of souls. And we reap the soul and reap the harvest of souls. So, ang kaangay sa mga tao sa sining barangay o sa sining nasyudad, kinadlan na sila pang harvest doon, yung mga kalat na wala pa nakakilala sa kay Jesus. So while we watch for His coming, be ready, we pray, but at the same time we also win the loss. So, samtang kita nagkagulat, nagpapagpuyo, kinadlan na taon o pangwaon o harvest doon, yung mga kalat na nagkakawala. Always abounding in the work of the Lord. Always again, pag-ubod, pag-agin sa pagkakot ni Jesus. As na siya ang pagkakot. So are we ready? Ready ka na pala? So out of the 10 virgins, Out of the 10 or 10, 5 were wise and the other 5 were foolish. 5 ang mikaalam, at 5 ang mga foolish. Let's not run out on the oil and the Holy Spirit. Hindi na kita magadagan lang sa oil, tungkol na sa oil. So that the wise virgins. So
Spirit and the wise So, virgin. kinatagaling maglagan, magabuhasan ng oil, no? Oil of the Holy Spirit, para kita may kaangay sa atong mga wise may kaalam. So this reminds me of a song. I do not know any of you know the song. Give me oil in my hand. Any of you know? So, siya kung doon nakapaminsa, o na-remember niya ang kanta na give me oil in my lamp. So for those of you who know it, join me. Siya sa bayan, sa kanya. And then for those who want a fresh feeling of the oil of the Holy Spirit, as we sing the song and all that, we want to come up to these two, and then we'll pray with you, your pastors, and the rest of the leaders. We'll pray with you to receive the fresh oil of the Holy Spirit. That's what this is an invitation for any of you who want the fresh oil of the Holy Spirit, so you have the wise virgin. Kung sino ang gusto, mga angkot, mga bukas, yung fresh oil natin sa Jesus, sa bayan na magandaan, magabukas kita sa natin ng kabuhay, matunon pa. Hallelujah. Praise God. Right, as I sing, you can come and receive the fresh touch, fresh oil of the Holy Spirit. Kakanta si Pastor, pwede mo magdakit, no? Para makaangkot sa Kriska, pagpapaayo ka Kriska, sa oil na rin sa kanya. Amen. For those who know how to sing, sing along with me.
Thank you, God, na sa kanunay ginapahinugtunan mo ng mundo. Salamat sa iyong gahong. Salamat sa iyong banal na Espiritu Santo para magapamuhan tugang at magapamuhan kanunay alang sa mga usa ka mga kinabuhi, O Lord. Lord, hindi ka kahapunon